is Vina Morales, and you're watching TV22. Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong daing? Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyo totoo para sa masa. Olongapenyo, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa maimpluwensya, si bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Bigwas, ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa Olongapo na ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng Bigwas Investigative Files. Makakasama na naman ninyo ako ngayon sa loob ng isang oras. Lahat ng mga katiwalian, sumbong at pang-aapi, wala tayong sasantuhin. Katulad lamang ng mga mapapanood ninyo ngayon. Higit na sa 3 taon na ang nakalipas nang maipalabas natin ang illegal quarry sa may barangay Old Cabalan, Olongapo City. Kahit nalalaman na itong ng mga taong bayan, ay wala pa rin itong aksyon ang ating lokal na pamahalaan, kung saan ay sangkot nito ang sinasabing konsultant ng kasalukuyang Administrasyong Paulino. Taong 2013, hinuli ng mga barangay ang mga truck na naghahakot ng mga boulders sa liblib na lugar mula sa barangay Old Cabalan. Itinuro ngayon ng mga naghahakot ng mga boulders o bato sa barangay Old Cabalan ay si Mayor Roland Paulino, umano ang nag-utos sa kanila matapos na mapahinto ito noong mga nakaraan. Ang nagpapa-operate sa naturang quarry ay si Mr. Jake Escalona, na siyang umanong may-ari ng nasabing ilog. Ilang buwan na ang nakalipas nang ipahinto ito ng mga mamamahayag dahil illegal ang pagpapa-operate ng nasabing quarry, dahil wala itong permit na mula sa tanggapan ng DENR. Itong nakaraang linggo lamang, umalma na ang mga kagawad ng barangay Old Cabalan at handa na umano'y silang isiwalat ang katotohanan, dahil ang nakikiusap umano sa kanila ay si Mayor Roland Paulino. Isa sa humuli noon ang kapitan ng naturang barangay na si Basilio Palo, na ngayon ay isa na ring konsihal ng lungsod ng Olongapo. Sa ating akala noon ay nahinto na ang nasabing iligal na gawaing ito. Subalit patuloy pala ang operasyon nito, at ito naman ay pinalabas nilang isang desilting operation sa nabanggit na ilog. Hindi na, na-stop na. Wala yan.
ang pangalan. Pilito. Kaya sa panahon noon, agad nating inalam sa mga taga-environmental kung ito ba ay legal o illegal. Either city government ban or DPWH ban. Kasi ang deserting, kailangan ng ano ba yan ng bidding. Sa council. Award nila kung kanino yung siyempre lowest bidder dahil government ban yan Tama nga naman kung bakit hindi alam ng ibang mamamayan. Maging ang barangay opisyal ay hindi din alam kung kaya pinaghuhuli ang mga ito. Hello everyone, I'm Angeli De Los Reyes, your Miss Philippines Earth 2013, and you're watching Subic Broadcasting Corporation TV 22. Enjoy watching! Hi, Mom! Sir, good afternoon! And of course, you're watching on TV 22 Big Watch. Thank you! Baka naman hindi lamang na ipabatid sa kinauukulan kung kaya gamit nila ang salitang desilting sa nasabing ilog diyan sa Old Cabalan. Ang desilting dapat manggagaling muna dito sa baba, hindi doon sa taas. Ang desilting wala sa baba, pataas. Hindi yung manggagaling sa yung taas muna bago bababa, hindi. Dahil magdidisil ka sa taas, yung bunganga naman ng ilog, natampakan mataas yung paano bababa yung mga debris ng lahar doon sa taas. At sa aming pagtungo sa lugar, may nakita kaming mga malalaking screen na sasalandrahan ng mga bato. Ano naman kaya ito? Na yung tinatawag na technical smuggling na yun. Para nilang niluloko yung mga tao, palusot. Kumbaga palusot lang yun. Palusot nila na na deserting. But bago mag-conduct ng gano'n, kailangan ng isisi. Kailangan ng isisi yun. Kung makakasira yun. Pero yung ginagawa nila doon na illegal yun. Illegal. Dahil kinukomersyal nila yung maliliit na bato doon ini-screen nila, tapos ibebenta. Dapat na makialam dito, technically, DNR. Kahit dito sa sentro Olongapo, may alam nila yan dahil natural resources yun. Sa kabila ng ating pagpapalabas ng mga katiwalian dito, ay patuloy pala ang operasyon ng illegal na quarrying ito. Bakit na nahimik din kaya ang mga barangay opisyal noon? At bakit hindi nasasampahan ito ng karampatang kaso? Ang pananahimik kaya ng mga barangay opisyal sa Old Cabalan, Olongapo City ay palatandaan na nalagyan sila o kaya'y nakinabang na rin sila? Nakinabang sa mga illegal na mga gawaing ito? Hi, this is Vina Morales, and you're watching TV 22. Hello everyone, I'm Angeli De Los Reyes, your Miss Philippines Earth 2013, and you're watching Subic Broadcasting Corporation TV 22. Enjoy watching! Inabot na lamang tayo ng panibagong eleksyon nitong 2016. Nanalo muli ang dating administrasyon at ang dating kapitan sa barangay na ito ay isa ng city councilor ng Olongapo City. Ano naman kaya ang mangyayari sa iligal na gawaing ito? Nitong buwan lamang ng Mayo, isang gabi, napalikwas ang Team Bigwas nang may tumawag na may nahuling mga truck na naghahakot ng illegal quarry mula sa Old Cabalan. Kaya agad na tinungo
ng aming grupo ang mga nahuli ng mga barangay opisyal. At dito namin naabutan ang 2 truck na ito na may kargang mga panambak mula sa iligal na operasyon ng quarry. Agad namang nagtungo ang isa sa kinatawan ng DENR Olongapo City na tagapagsalita rin ng Mine Geoscience Bureau, si Rolando Garcia. Makakasuhan po sila, if positive po na illegal tong transport nila, makakasuhan po sila. Ay, yung may-ari ng ECC o permit? Sigurado, siyempre po, kasama po siya doon na mananagot sa problema na to dahil pinag-transport niya itong mga truck niya na walang kaukulang mga dokumento. Hi, Bob! Sir, good afternoon! And of course, you're watching on TV22 Big Watch. Thank you! Hi, this is Vina Morales, and you're watching TV22. Dahil dito, agad naming tinungo naman ang Barangay Action Center at dito namin napapanayam si Kagawad Kabiling sa kanyang mga pahayag. Kanina, umigit kumulang ng alas 4 na ng hapon. Tumawag si Kagawad Yaton sa akin kasi kaninang umaga nung nagsisyon kami, pinag-usapan nung namin sa session yung pag-ooperate dyan ng quarry ni Mr. Oloya dyan sa Purok 5 sa crusher. Ngayon, nung tumawag si Kagawad Yaton, sabi ko, sige, antay mo ka. Naandun daw po si Oloya sa barangay. Sige, antayin nyo at kinausap. Ngayon, nung dumating ako, pinakita ni Oloya yung permit niya. Kaya sabi niya, ito may permit ako. Pero nung tinignan ko ang permit niya, permit ko ito kamo ng business ninyo. Hindi ito permit lang to operate doon sa lugar ng pinagkukuhanan nyo ng boulders. Yun ang pagkasabi ko kay Mr. Oloya. Yung permit po ba niya na pinakita? Saan permit? Sa Olongapo o sa Bataan? Sa Olongapo po. Yours permit po, galing po ng siyudad. Nandiyan po, may kopya po ako na binigay niya. Tinignan po ba ninyo yung permit to operate niya o yung kanyang ECC kung saan po naka-address? Wala po siyang pinakita sa amin kanina. Pero before that, mayroon siyang nung umatino sa amin sa session, mayroon siyang permiso sa ECC, nakita ko, nabasa ko na mayroon din akong kopya, Pinulot Bataan po ang nakalagay doon. Yun po. Ako nga nagpalabas dyan eh. Okay. Okay. Ano ngayon ang kaparusahan ni Oloya at ng mga hauler nitong ano ba tawag ninyo ito? Illegal na ba talaga ang illegal quarry ba ito? Well, ang sabi nga niya, pinayagan daw, meron daw sa permiso doon sa sinasabi ni Oloya sa syudad, na ang syudad daw nagbigay siya sa kanya ng permit na magdi-deserting din siya. Kaya pinaliwanag ko sa kanya, kung ikaw ang nagdi-deserting dyan, dapat yung boulders o yung mga nakukuhang boulders dyan, nakalagay lang sa tabi. Pero kung hinahaul mo to, binibenta mo to, this is a technical smuggling na po yan. Sabi ko sa kanya, hindi po yan kako-deserting. Kasi ang pagkaalam ko sa deserting, dyan lang yung boulders nakatabi sa isang gilid. Pero ang ginagawa nila, kinakalakal nila, ginagawang komersyo po ang mga boulders. So that is technical smuggling po yan. I-screen nila. May posibilidad bang kakasuhan sila ngayon, sir? Kakasuhan po. Kami mismo dito sa barangay kakasuhan. Kasi naghanap po kami. Unang-una, in the first place, wala po kaming permiso na ibinigay sa kay Mr. Oloya. Wala po. Kaya nga tinatanong ko siya kanina, yung permit na hiningi niya doon sa pinakita sa amin sa syudad, bakit nagkaroon ka ng permiso na ang prerequisite dito sa isang permit ng syudad ay galing magkaroon ng clearance o certification coming from barangay. Yun ang unang-unang hinihingi. Pero wala kaming binigay. At itinanong ko rin yung aming kapitan kanina, nung nagsisyong kami, wala din po siyang binigay daw. O kaya yung kinu-question namin, bakit nagkaroon ho ng permit dito, ng mayor's permit. Sino po kapitan ninyo ngayon? Si kasalukuyan pa, sa kasalukuyan, si Kapitan Baspalo. Ano pong aksyon ng inyong kapitan? Wala, kanina iniwan kami. Iniwan kami doon sa barangay. Bakit po? Ay, hindi ko alam. Hindi ko
ko alam kung bakit kami iniwan. Kasi nung dumating ako, nagkasalubong kami, sabi niya, kayo nang bahala dyan, kagawad. Di ba konsehal na po siya, kagawad? Tama po, konsehal po. Dapat nga, nandito nga siya eh. Pero hindi ko alam kung bakit wala. Ano po suporta ninyo na natatanggap mula sa inyong kapitan na ngayon ay konsehal na? Sa kasalukuyan ho, wala eh. Hindi niya ho, wala nga siya rito eh. Ni tawag, ni ano, wala po eh. Paano po kung ipagtatanggol niya yung illegal quarry na yan? Well, nandito ho kami para ipagtanggol din namin yung mga... Kasi yan po nga ang illegal quarry na yaman ng Barangay Old Cabalan yan. Dapat ang makikinabang din po dito yung mamamayan ng Barangay Old Cabalan. Hindi po nang iilan. Kaso nga po, ni 5 wala akong pumasok sa barangay namin yan. Wala po. At inakusahan pa kami na kami ang nagkakapera dyan. Yan po ang totoo niyan. Anong sabi sa amin? Mga inotil kaming mga hinalal nila. Dahil wala ko kaming magawa eh. Pero ito nga, kanina nga, pagkatapos ng session, nahuli nga yung dalawa na naghahauling. Ang alam ko, kagawad, may hinuli na rin si Bas Palo noong nakaraan. Ano pong nangyari? Wala po yata nangyari. Hindi ko po alam kung ano pong nangyari doon. Ilan pong truck yung nahuli noong nakaraan? Tatlong truck yata nahuli doon. Pero wala, nirelease din nila yung kay Mr. Scaluna noon. Nirelease din po eh. Hindi po kinasuhan? Wala pong kaso. Ano pong sinabi ng kapitan ninyo? Ang sabi nga lang po, may mga papilis, may mga ganito, ganon. Kako, ikaw ang bahala dyan, dahil kayo ang punong barangay, dapat namayos. Kaya lang kami, umalma na kami kanina, dahil ang dami na akong sumbong. Pero walang nangyayari. Pinag-usapan namin ito sa session kaninang umaga. Unang-unang issue sa inyong konsihal ng bayan, Apo. Bilang isang kapitan, unang-unang issue po, ano pong pananaw ninyo rito? Well, sa pananaw ko, dito nga sa amin siguro, medyo wala siyang nagiging madiin ang action eh. Hindi ko alam kung pagdating din doon, kung mapuprotektahan pa rin ba ako kami ngayon dito. May panawagan po ba kayo sa mamamayan o sa pamahalaan? Meron po. Sa mga kabarangay ko, ito'y yaman ng barangay natin. Dapat lang ho dito, tayo ho makikinabang dito. Hindi po iilan lang pong tao makikinabang. Ngayon, kung yan naman po ay binigyan po ng permiso ng syudad ng pagkukwari dyan, dapat po kami naman dito, malaman din po namin dito. Kasi ayon sa local government code, mayroong mga percentage na paghahati-hati ng yaman ng isang barangay na makukuha dito sa lugar namin. Pero sa ngayon po, wala po kaming pumasok sa barangay na yun, yung ginawa po namin nila dyan ngayon. Para kaming binastos dyan, na radyo na, lahat-lahat na issue na ho kami. Ano ang sabi nga po sa amin, ulitin ko, mga inutil kami dahil binuto nila kami, wala kaming magawa, pero ito po, nagawa na po namin ngayon. May posibilidad po na kung itong pangyayaring ito ay maaaring makasuhan kaagad maaga sa ombudsman si Konsehal Palo? Well, siguro may posibilidad. Dahil naandyan na nga po yan eh. Kung nagpabaya po siya doon sa mga papeles o nagbigay man siya na hindi po alam ng council, palagay ko mayroong pananagutan siya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy ninyong subaybayan ang programang ito, ang Bigwas Investigative Files, at dito ninyo masasaksihan ang lahat ng mga kaganapan sa ating bansa. Maraming salamat, mabuhay po tayong lahat. Sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod, mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa program Bigwas. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para
wakasan na aapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Wakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magbago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan sa programa